Magsasala nga muna ako ng sinaing bago ko gawin o simulan yung mga dapat kong gawin. Dahil nga dalawa na lang kami ni Atina kakain at maaga na namang umalis si Daddy, isang gatang lang yung sinaing ko, kasya na sa amin to ni Atina hanggang gabi. Nung naisalang ko na nga yung bigas mga mamis, tara't samahan nyo ako dito sa sala para linisin itong bag ni Atina na ginamit niya last school year. Ito yung gamit niyang bag nung pasukan na grade 5 siya at ngayong pasukan nga mga mamis ay grade 6 na si Atina. At dahil nga malapit na ulit ang pasukan, ngayon ko palang malilinis to. Titignan ko kasi mga mamis baka meron pa kaming pwedeng mapakinabangan dito. Dito ko nga muna sinimulan sa mga notebook niya kasi baka mamaya meron pa akong pwedeng ma-recycle dito or pwede niya pang magamit. Sayang naman kung maitatapon. So meron pa ako nakitang dalawang notebook na pwede niya pang mapakinabangan, the rest hindi na talaga. Minsan kasi si Atina mga mamis, mahilig siya magpabili ng mga extra notebook para ako sakaling gusto niyang mag-notes or di naman kaya gusto niyang mag-drawing, yung ginagamit niya. Kaya kung napansin nyo dyan, iba-iba yung itsura ng notebook niya or iba-iba yung design kasi nga minsan, biglaan, dyan na lang kayo bibili sa labas, yung iba kasi sa online namin binili bago nga siya magpasukan nun. Nung natapos naman ako sa mga notebook, sinunod ko naman yung iba pa niyang gamit dito sa bag niya. Meron siya ditong mga pencil color na mahaba pa naman. Alam niyo mga mamis, itong mga pencil color niya na to, gamit-gamit niya pa to simula nung kinder 2 siya. Dahil nga hindi naman niya masyadong ginagamit yan, ito nga't hanggang ngayon ay magagamit niya pa din. Madalas kasi ang ginagamit ni Atina, mas pinipili niyang gamitin ay yung crayons. Tatanggalin ko na nga din dito yung isang pouch ni Atina na merong extra napkin niya at saka extra underwear pati na din sabon. Papalitan ko na lang ng bago yan sa katapusan kasi baka mamaya expired na yung sabon pati yung napkin. Pati yung underwear ay papalitan ko na rin kasi baka hindi na kasya sa kanya. Bukod sa magre-recycle ako ng ibang mga gamit niya, napagdesisyonan ko na hindi muna namin siya bibilhan ngayon ng bagong bag. Kasi kung nakikita nyo naman tong bag niya nung grade 5 siya ay maganda-ganda pa to, madumi lang kaya lalabhan ko na lang. At dahil nga nasa amin pa din tong bag ni Atina nung grade 3 pa siya, naisipan ko na labhan na lang din to. Nakatago lang talaga to dito sa may likod ng sopa. Hindi ko pa kasi talaga nalinis to simula nung grade 3 si Atina or simula natapos siya ng grade 3. Kasi nga iniisip ko kung saan ko ilalagay yung mga libro noon. Kasi hindi talaga muna ako nagtatapon agad ng mga libro niya dahil iniisip ko baka meron pa siyang mapakinabangan pag meron siyang kailangang project, dyan niya makuha sa libro. Pero ngayon, dahil nga meron siyang libro ng grade 4 at grade 5 siya, ay naman yung itatabi ko. Itong libro naman niya ng grade 3 siya, ito na yung itatapon ko. At yung bag naman, isasabay ko na nga yan sa laba para kung sakali, pwede ko nang maipamigay yan. Kulang lang din sa laba yan mga mamis, pero maganda pa talaga yan at mukha pang bago. At dahil nga grade 6 na si Atina, sa susunod na pasukan o itong darating na pasukan, huling taon niya na sa elementary mga mamis, hindi na namin siya pag-aararin ulit. Charot! Joke lang yan mga mamis ha. Naisip ko kasi dahil nga huling taon na ni Atina sa elementary, hindi ko na lang muna siya bibilhan ng bagong bag or ng kung ano-ano pa. Kung ano na lang yung wala pa ay na lang yung ibibili ko muna. Kinausap ko kasi si Daddy mga mamis or nag-usap kami ni Daddy na pwede pa naman yung mga ibang gamit dito ni Atina. Kaya ay na lang muna ulit yung papagamit ko sa kanya. Gaya na nga lang netong sapatos mga mamis. Dahil nga nung December lang naman namin to binili para nga may magamit siya nung Christmas party. Tapos bago magbakasyon ginagamit-gamit niya din tong pang-PE baka hindi ko na lang din muna siya bilhan ng pang-PE kasi pwede pa naman to. Buti nga mga mamis nung December binila namin si Atina ng sapatos na magagamit niya nung Christmas party kasi nung December din mismo nasira na yung sapatos na binigay sa kanya ng ninang niya na ginagamit niyang pang-PE. Hindi din naman na kasi bago yun mga mamis, luma na yun, pero talagang mapapakinabangan pa, tsaka bukod doon, branded kasi yun mga mamis, nakakaano din naman kung itatapon, kaya binigay na lang din kay Atina. Maganda pa naman siya, pero dahil nga siguro na luma or na stock, nagkakabak-bak-bak talaga. Kaya nung pagpasok ng January, ito na yung ginagamit niyang sapatos pang PE. Inisip ko kasi na pag nag-high school na lang siya next year, doon na lang namin siya bilhan ng mga bagong sapatos, bagong bag, pero yung black shoes mga mamis na pangpasok araw-araw, bibilhan namin siya ng bago kasi alam nyo ba mga mami, sa totoo lang, bago talaga ang bakasyon nila, siguro pagpasok ng January, hindi nagsasabi tong si Atina, sira na pala yung black shoes niya, as in sira na mga mamis, nakalabas na yung medyas niya. At alam niyo mga mamis, napansin ko yun, March na, malapit na silang magbakasyon. Sabi ko sa kanya, bakit hindi niya sinabi sa amin? Sabi niya okay lang naman daw kasi dinadahan-dahan lang naman daw niya yung lakad niya at hindi naman daw nakikita ng mga classmates niya. Alam niyo mga mamis, ganito yung pagkakasabi ni Atina. Nung tinanong ko sa kanya or sinabi ko sa kanya bakit hindi niya sinabi sa akin na sira na pala yung sapatos niya.
Okay lang po, mami po, kasi dahan-dahan lang naman po yung lakad ko po para hindi po masira. Nung time na yon mga mamis, patawa-tawa lang ako sa harap niya, pero naiiyak na ako kasi bigla ako nakaramdam ng awa sa kanya. Pero hindi ko pa rin siya binilhan ng bago noon, kasi nga inisip ko, 2 linggo or 3 linggo na lang ata magbabakasyon na, kaya ang ginawa ko, bumili ako ng Mighty Band, dinikitan ko yung sapatos niya na yon, at hanggang ngayon, nandito pa rin yun, hindi ko pa naitatapon, kasi mukhang pwede pang gamitin ulit. Natapos ko na nga laban yung rubber shoes niya, nauna ko na nga isinampar dahil yung mga bag niya hindi ko pa rin tapos paikutan sa washing. Titignan ko pa mga mamis kung okay na yung rubber shoes na yon or bibilan ko siya nung mumurahin lang din para may kapalitan, hindi agad masira. Bandang hapon na ng mga oras na to at kagigising lang neto ni Athena. Paglabas niya nga ng kwarto, nakita niya ako na nililinis tong mga gamit niya kaya tinulungan niya na ako. Hindi ko pa talaga kasi masyadong na-check to kanina kaya ngayon ko pa lang to siyang i-check habang hinaantay ko na matapos yung mga bag niya doon sa washing. So feeling ko mga mamis, ang kailangan na lang naming bilhin sa mga gamit niya bukod sa uniform, PE uniform, libro, konting notebook na lang tapos mga black ball pen kasi ayun lang talaga yung lagi nilang ginagamit. Marami siya ditong natirang red ball pen tsaka blue ball pen. Sa mga crayons naman, meron pa siya dito. Kahit putol to putol, pwede pa naman to. Alam niyo mga mami, syempre alam niyo naman na nag-iisa lang to si Athena. Gusto ko talaga lahat sana ay bago yung gamit niya taon-taon. Pero nang hinayang kasi ako mga mamis kasi nakita ko marami pang pwedeng mapakinabangan dito sa mga lumang gamit niya. Kaya naman, okay lang naman siguro kung hindi mo na kami bibili ng bago ngayong taon kasi nga, huling taon na lang din naman niya sa elementary. Siguro next year na lang pag high school siya, doon na lang kami bibili ng mga bago. Actually mga mamis, itong si Athena, wala naman siyang idea na kailangan laging bago ang gamit. Hindi niya talaga alam yung mga ganun. Basta ang alam niya lang, kailangan may gamit kapag papasok ng school. So natapos ko ng pagpilian yung mga gamit na yun ni Athena. Si Athena iniwan ko muna siya doon kasi nga magtitingin-tingin pa siya ng iba niyang gamit. Natapos ko ng paikutan sa washing itong 2 bag na to. Nakakatuwa kasi nagmukha ulit silang bago mga mamis. Dahil nga yung isang bag lang naman yung ipapagamit ko sa kanya sa susunod na pasukan, itong isang bag na ipapakita ko sa camera ay hindi niya na ito magagamit pero nilabhan ko pa din. Kesa naman ma-stock na naman to dito mga mamis at maluma lang to dito, ipapamigay ko na lang to. Baka meron sa inyo dyan mga mamis na wala talagang kakayahan na bumili ng bag or wala talaga kayong bag na may papagamit sa anak nyo. Papamigay ko na to mga mamis. Comment lang kayo dyan sa comment section sa baba. Pipili ako ng deserving. Doon lang mga mamis sa wala talagang kakayahan na kung sa tingin nyo ay kaya nyo naman bilhan ng bagong bag or bumili ng bag ng mga anak nyo, hayaan nyo na yung iba or hayaan na natin to sa iba. Alala ko lang mga mami sa hindi po to bago, second hand na to pero maayos na maayos pa to at working pa lahat ng mga zipper neto. Or baka meron kayong kakilala na gusto nyo pagbigyan neto na walang-wala talaga. By the way mga mamis, Metro Manila lang ha, kasi yun lang yung kaya ko. Pag probinsya, hindi ko na po yung kaya mga mamis. And malay nyo mga mamis, makahingi tayo kay daddy ng kahit 200 or 300 para malagyan natin siya ng konting notebook, papel, or di naman kaya lapis, ballpen. Yun lang mga mamis ha, yung bag lang. And titingnan lang natin kung merong extra si daddy para malagyan natin yun ng konting school supplies. Kasi kung ako yung aasahan yung mga mamis, wala. Kasi nakita nyo naman, nag-recycle lang din ako ng mga lumang gamit ni Athena para may magamit siya. Sa ngayon mga mamis, ayan lang talaga yung kaya ko, yung i-share lang yung kung ano yung mga hindi na magagamit ni Athena. Hayaan nyo mga mamis, malay nyo diba kapag tinaon ni Lord na makaluwag-luwag din kami sa buhay, makakapag-share na din kami sa inyo. Sa ngayon, kung ano na lang muna yung kaya namin at kung ano na lang muna nga yung mga hindi na magagamit ni Athenang gamit. Huwag kayong mag-alala mga mamis kasi kung kilalang kilala nyo ako, pagdating talaga sa mga gamit, lalong-lalo na ang gamit ni Athena, iniingatan ko talaga yan ng bonggang-bongga kasi gusto ko kapag pinamigay ko, mukha pa ring bago. And ayun din talaga yung lagi kong pinapayo kay Athena mga mamis na hanggat maaari, hanggat kaya niya na ingatan niya yung mga gamit niya para kung sakaling gusto namin ipamigay sa iba, hindi siya luma, maganda pa din siya, mukha pa din siyang bago. By the way mga mami, sa tungat kinabukasan na to, natuyo na yung mga nilaban ko. Tignan nyo naman tong bag na to, o diba? Kanina medyo madumi-dumi pa yan, ngayon mukha na siyang bago, pati itong bag na pink. Ulitin ko mga mami yun lang sa mga hindi pa talaga nabibilhan or wala talagang pambili ng bag ng mga anak nila. Pagkatapos ko tiklupin yung mga damit, itong at yung sapatos ni Athena na natuyo na, didikitan ko kasi medyo sira na rin talaga yung gilid nito. Kasi mumurahin lang din naman to mga mamis. Plano ko kasi talaga mag-ipon ako, pag-ipunan ko yung sapatos na gusto kong bilhin para kay Athena. Medyo may kamahalan kasi talaga yun and gusto ko talaga magamit niya yun pag high school na. Kaya naman ito, pagtyagaan niya muna to. Ito rin yung pandikit na ginamit ko sa black
wax niya, ineffective naman kasi hanggang ngayon hindi pa natatanggal yung dikit. Natutuwa ako mga mamis kasi feeling ko ngayon magpapasukan siya, marami kaming na-recycle na gamit niya, kaya konti na lang talaga ang kailangan naming bilhin. So yung natipid namin na yon, pwede namin yung idagdag sa iipunin namin para sa magiging next school year ni Athena kapag high school na siya. Grabe ka-advance ng momship pa na inyo, no? Hindi pa nga nagsisimula ang pasukan, nandun na agad ako sa high school. Ibang level na kasi yun mga mamis, mas mabigat na obligasyon na kasi yun ni daddy. Oo mga mami, si daddy lang kasi alam nyo naman ako, dito lang sa bahay at walang trabaho. Kaya kung ano na lang yung alam kong paraan na pwede ako makatulong or pwedeng makatulong kay daddy, ay na lang yung ginagawa ko.